Sama-sama tayong magiging tarakli. Napulabog ang Session Road sa Baguio City kagabi nang dumaos-dos ang isang van at bumangga sa ilang tindahan. Sugatan ang may-ari ng isang stall, kanyang tauhan at isang customer. Ayon sa pulisya, ipinarada ng driver ang sasakyan sa bahagi ng Father Carlos Street at naiwan sa loob ang anak niyang 6 na taong gulang. Nakapatay naman daw ang makina at naka-handbrake din. Pero nagalaw umano ng bata ang handbrake kaya gumalaw ang sasakyan. Hindi raw nasaktan ang bata. Nagkaroon na ng pag-uusap sa pagitan ng driver at mga biktima. Dahil sa patuloy na gulo sa Middle East, pinangangambahan ang nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa ilang oil industry source, posible itong umabot sa 7 hanggang 15 piso kada litro. Inilalatag naman ng gobyerno ang mga posibleng ayuda na pwedeng ibigay sa mga sektor na labis na maapektuhan. Saksi si Joseph Moro. Ang presyo ngayon ng gasolina naglalaro sa 51 hanggang 75 pesos kada litro. 49 hanggang 66 pesos naman ang diesel, habang nasa 78 hanggang 100 pesos ang kerosene. Pero kapit ng mahigpit dahil sa susunod na linggo, nakalululang taas presyo sa produktong petrolyo ang nakaamba. Ayon sa oil industry sources na nakausap ng GMA Integrated News, 15 pesos and 33 centavos ang posibleng itaas ng kada litro ng diesel at 7 pesos and 9 centavos naman sa gasolina. Pwede pa raw yung magbago o mag-adjust dahil base pa lamang ito sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo. Kahapon nasa $145 na ang kada bariles ng diesel habang aabot na sa $100 ang kada bariles ng gasolina. Ang Department of Energy nakatutok sa kalalabasan ng presyuhan ng krudo sa world market. Pero tumanggi naman muna na magbigay ng tansya kung magkano ang tataas ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ang MAPSO, tuloy-tuloy yan. Medyo may kataasan pero again, hindi ho yan ang inaasahan natin. Natatama sa atin dito sa pump price. So, hintayin na lang talaga ang end of this week or Monday to be precise. For implementation on Tuesday. Para sa Tuesday. Mahirap po mag-preempt tayo ngayon, malalabas sa media, matataranta ang tao. Pagsisiguro ng pamahalaan, hindi naman daw isang bagsakan ang mararanasang taas presyo sa produktong petrolyo ng mga motorista kahit pa tumaas ang presyo niyan sa world market. May iba't iba rin na ayuda ang nakahanda ang pamahalaan. May consideration pa yan na pinag-usapan with the oil company na pwede pang mag-implement ng staggered price increases. At the same time, marami pang iba like fuel discount. Ilalabas din ho natin yan. So, marami hong factor na pwedeng mapag-usapan dyan. Para mabawasan kahit paano ang presyo, gusto ng Senado at Kamara na bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax o buwis na ipinapataw sa produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 10 piso kada litro ang ipinapataw ng excise tax sa premium at unleaded gasoline, habang 6 pesos naman sa diesel. Sa panukalang batas si Senador Bam Aquino, base sa rekomendasyon ng Finance Secretary, magkakaroon ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency o kailangan sa interes ng publiko. Pero agad din daw itong babawiin kapag bumalik na sa normal ang sitwasyon. Sa bersyon naman ni Senador Joel Villanueva, maaaring suspindihin o bawasan ng Pangulong excise tax kapag tumuntong o lumampas sa $80 ang kada bariles ng krudo. Naghain na rin ng kaparehong panukalang batas sa Kamara si Marikina Representative Miro Kimbo. Sa panukalang joint resolution naman ni Navotas Representative Toby Chanco, gusto niyang bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ang nakaambang big-time oil price hike ay resulta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kada bariles ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa gulo sa Middle East. Patuloy nga ang pagganti ng Iran sa Israel at pagdamay sa ibang bansang kaalyado ng Amerika sa Middle East. Kaya sa mga pag-atake ng Israel sa Iran, damay rin ang mga grupong kakampi ng huli gaya ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Kabado tuloy ang mga Pilipino roon gaya ng domestic helper na si Glenda. Ang narinig ko pong pinakamalakas kahapon, yung pong every minute po,
Hindi po alam namin na ganun nga po. Siyempre, naglilinis ka. Tapos bigla na lang may sasabog. Siyempre, mapapahiyaw po kayo. Kasi sa lakas po ng impact, yumayanig dito. Mga 2 beses po, minuto lang po ang pagitan. Malayo man daw sa kanila ang tina-target, dinig, ramdam at amoy nila ang usok. Yung mga kapatid ko, pinapauwi na ako. Sabi ko po, dito sa place ko, okay naman, malayo naman. Sa ngayon, Crisis Alert Level 3 ang pinairal ng ating Foreign Affairs Department sa Lebanon, kaya voluntary pa lamang ang repatriation. Pero 26 na sa mahigit 14,000 Pilipinong nagtatrabaho roon ang nag-abisong gusto nang umuwi sa Pilipinas. Sa kabuuan, halos 2,000 ang humiling na mapauwi na mula Middle East. Pero pahirapan pa ang repatriation dahil sa saradong mga airspace sa mga bansa roon. Rest assured, the effort continues to look out for those who remain. We are finding ways. Yung airspace still rather limited, no, when it comes to Dubai. Mula Dubai, ang halos 300 Pilipinong nakauwi na sa Pilipinas matapos magbukas ang airspace roon. Karamihan ay mga stranded na turista habang 23 ay mga OFW habang 2 ay anak ng OFW. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Binigyan ng House Committee on Justice ng hanggang March 15 si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga alegasyon sa ikatlo at ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Saksi si Tina Panganiban Perez. Natanggap kanina ng Office of the Vice President ang notice to respondent na pinadala ng House Committee on Justice. Kinumpirma mismo yan ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte. Pero giit niya, wala pa silang nakikitang dahilan sa ngayon para maglabas ng komento. Pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyong nakalatag sa 3rd at 4th impeachment complaints na nakitang sufficient in form and substance. Binigyan siya ng 10 calendar days para ibigay ang kanyang tugon. The counting shall begin on March 6. Bagaman today, it is being served already to the Vice President. No? So today is a serve. We count from tomorrow. The 10th day will be March 15. Kasama sa mga ground for impeachment ng 2 reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN at umano'y pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Itong answer is part of her due process as well. So as to whether she will file an answer or not, that is her prerogative. And if she doesn't file, again, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. No? Nevertheless, ang Justice Committee tuloy lang ang proceeding ng impeachment complaints. Kung sasagot ang bise, may 3 calendar days naman ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. At pagkatapos, may 3 calendar days naman ang bise para maghain ng rejoinder. Kapag kompleto na ang pleading si Vice President Sara Duterte at ng mga complainant, pagdedesisyon na naman ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para suportahan ang impeachment complaint. Kung meron, magsasagawa na ang komite ng hearing. Iimbitahan na natin yung complainants, witnesses, and even the respondent to provide their testimony before the Justice Committee, no? So, ganun din yun. Pag hindi dumating si Vice President sa hearing proper, it will merely be interpreted as a waiver of a right to be present during the hearing. Kasama sa impeachment complaint ang affidavit na nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga. Siya ang nagsabing nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos ni Duterte. Sinampahan siya ng reklamong perjury ng bise dahil hindi raw totoong naging aide niya si Madriaga. May mga miyembro ng komite na nagsabing wala itong epekto sa impeachment proceedings sa ngayon. His affidavit was attached to the impeachment complaint. Kaya po may power ang Committee on Justice to invite him despite the proceedings
or despite the filing of the case against him. Hindi covered ng sub judice. Pero kung makonvict nila si Ramil Madriaga dito sa perjury, somehow it will affect the veracity of the testimonies which he provided in his affidavit. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nakararanas umano ng panggigipit ang mga nagpakilalang dating sundalo na nagsiwalat ng umano'y panunuhol kaugnay ng flood control scandal at investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Saksi si Maki Pulido. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa itinatawag nilang press conference. Inigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng malem-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 malita po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Yun lang po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po. Sa townhouse. Sa townhouse po. Lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then, paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na paper bag. Paper bag? At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka lang po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Nauna nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Local yan, local yan. I think we know who's behind it. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami. Hindi kami lumapit kung kahit sino. Hindi kumpleto kanina ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Kanina, biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Bagong footbridge sa kapalitan tinaguriang Mount Camonin, binuksan na. Sinubukan pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa akitin ng luma at mas matayog na footbridge at mula sa tuktok ay sinilip niya ang kapalit. 87 million pesos ang ginastos para sa bagong footbridge na itinayo sa loob ng 4 na buwan. May access din sa GMA Camoning MRT Station at sa bagong Camoning Station ng MRT Busway. Utang ng Pilipinas sa national government's outstanding debt lumabas sa mahigit 18.13 trillion pesos nitong Enero 2026. Mas malaki yan ng 2.41%
o mahigit 17.7 billion pesos kumpara noong Disyembre 2025, ayon sa Bureau of the Treasury. Base sa computation ng GMA Integrated News Research, kung pagbabasehan ang populasyon ng Pilipinas noong 2024, nasa mahigit 160,000 piso ang katumbas sa utang sa bawat Pilipino. Ayon sa gobyerno, nilakayan talaga ang mga inutang ng bansa nitong Enero bago pa magkaroon ng kawalan ng katiyakan sa global market. Pag hinintay kasi yun, baka lalong lumaki ang interes sa utangin. 68% ng utang ay galing anila sa loob ng bansa o domestic debt na nasa 12.32 trillion pesos. Mas maliit ang exposure nito sa risk o pagiging delikado kumpara sa inutang sa ibang bansa o mga foreign agency. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Inireklamo sa House Committee on Ethics ng ilang women's rights advocate si Congressman Bong Suntay, kaugnayan ng kanyang kontrobersyal na pahayag patungkol sa aktres ni si Ann Curtis Smith. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hindi pinalampas ng ilang kababaihan ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay tungkol saan niya yung mga naisip at naramdaman niya tungkol sa aktres na si Ann Curtis Smith. Kasama si Gabriela Party List Representative Sara Elago, naghain sila ng reklamo sa House Committee on Ethics laban kay Suntay dahil sa mga paglabag umano sa Magna Carta for Women, Safe Spaces Act at Code of Conduct para sa mga nasa gobyerno. Walang lugar ang ganitong kondukta ng isang halal na opisyalis ng gobyerno dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Pwede siyang suspendihin ng ilang ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service. Bagamat humingi ng paumanhin kagabi si Suntay at sinabing taken out of context ang kanyang pahayag, hindi raw ito sapat para sa mga women's rights advocate. Mukha namang hindi siya sincero Kasi hindi niya ibinawi yung sinasabi niya na dapat na i-treat ni Miss Curtis na compliment yung kanyang sinabi. Wala siyang binawi sa sinabi niya. So pagpapakita lang ito ng kanyang attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan. Nag-privilege speech naman si House Committee on Women and Gender Equality Chair Ann Matibag para punahin ang pahayag ni Suntay. Hayaan po nating maging malinaw. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Hiling ni Matibag, tingnan ng Committee on Ethics and Privileges ang pahayag ni Suntay at magsagawa ng hearing kaugnay nito. Nai-refer na ang talumpati sa komite at ipinag-utos ang pagsusuri sa naging pahayag ni Suntay. Ipinag-utos din ng Kamara ang formal na ethics investigation kaugnay nito, gayon din ang pagharap ni Suntay sa committee hearing. Kinundena rin ng Commission on Human Rights ang pahayag ni Suntay na nakababahala raw, lalo't nangyari sa pagsisimula ng buwan ng kababaihan. Anila, ano man ang layunin ng mga pananalita na ginawang sexual o hinahamak ang kababaihan ay nakasisira sa pinaghirapang progreso ng bansa para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nanawagan din ang komisyon sa Kongreso na pagtibayan ang kanilang Code of Conduct at tiyaking patuloy ang paggamit ng pamantayan at pananalitang may gender sensitivity sa kanilang mga proceedings. Dagdag nila, ang Kongreso ang dapat na nagiging halimbawa ng paggalang sa kababaihan at pagkakaroon ng zero tolerance sa mga pananalitang sexist at iba pang uri ng diskriminasyon. Sinusubukan pa namin makuna ng bagong reaksyon si Congressman Suntay. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Kaugnay niyan, humingi ng paumanhin ang asawa ni Representative Bong Suntay. Sa social media post ni Sheila Guevara Suntay, nilinaw niyang hindi siya sumasang-ayon sa maging ang kanilang mga anak sa naging pahayag ng kanilang padre de pamilya. Hindi aniya totoo ang kumakalat na pinagtawanan at approve sa kanya ang naturang pahayag. Nagsorry siya kay Ann Curtis at sa pamilya nito, sabay giit na walang sino mang babae ang dapat pagsalitaan ng ganon. Dagdag niya, bawat babae ay dapat na itrato ng may dignidad at paggalang.
Umapila din siya sa publiko na huwag sana silang idamay ng kanyang mga anak sa insidente. Sinampa ng reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang 18 nagpakilalang dating sundalo na nag-akusa sa kanya. Gayon din ang kanilang abogado at 4 na iba pa. Saksi si Von Aquino. Naghain ng reklamong perjury si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Department of Justice laban sa 18 dating Marines na nag-akusa sa kanya na nakatanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Reklamong cyber libel at incriminating an innocent person naman ang inihain niya laban kina Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 dating sundalo, dating Congressman Mike Defensor, broadcaster na si Jason Za, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at vlogger na si Cathy Binag dahil anya sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Giit niya, isa itong conspiracy, hindi lang para sirain siya, kundi pati na rin ang International Criminal Court. Aminado si Trillanes na 2017 pa siya nakikipag-ugnayan sa ICC para tumulong sa pagkalap ng mga ebidensya at testigo para palakasin ang kaso laban kay Duterte. Pero hindi umano niya pwedeng idetalye ang mga meeting na ito dahil malalagay sa peligro ang mga ICC investigators at testigo. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Paglilinaw ni Trillanes, ang ICC ang gumagasto sa operations nila rito sa Pilipinas. Nagsalita na rin anya ang ICC na meron silang pondo para sa kanilang investigasyon at itinanggi na rin umano nila na tumanggap sila ng pera mula sa mga Pilipino. Nagsalita na yung deputy prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levy Baligod. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses. Dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Pinanindigan ng isa sa mga nagpakilalang dating sundalo na si former Sergeant Dante Ordilio ang pahayag nila laban kay Trillanes. Bilang dating driver daw ni Zaldico, 3 beses sa sanglinggo silang maghatid sa iba't ibang personalidad na mga maleta o paper bag na puno ng pera. Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipolo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Sa kanyang post naman sa social media, sinabi ni Badoy na na-expose na si Trillanes bilang isa sa mga tumanggap ng maletang may pera para gawin umano ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't may pivotal role anya si Trillanes sa pagkasira ng ating bansa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang nabanggit sa reklamo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Hindi pa opisyal na tag-init pero ilang araw nang nasa danger level ang heat index sa Coron, Palawan. Saksi si Mark Salazar. Nakabook na ba ang lahat para sa beach vibe ngayong summer 2026 at parating na Holy Week? Because the heat is on. Pero sa Coron, Palawan, ilang araw nang nasa danger level ang 42 degrees Celsius na heat index. Simula nung March 3, 42 sila consistent sa kanilang forecast namin para sa heat index. Coron is a beach area, so maaaring dahil sa, alam mo naman, ang dagat nagre-reflecto ng mas mainit na, nire-reflect niya yung sa mainit na kapaligiran. At sa kanilang monitoring, Coron ang unang nagparamdam ng tuloy-tuloy na alinsangang nasa danger category. Pero ang 42 degrees na naitala ay pwedeng nasa cooler area pa.
Ibang level pa ng init kapag nasa dagat at beach ka. Solar radiation. So mas nagre-reflecto ng radiation sa kapaligiran natin. Ganon din yung mga buhangin na mainit din. Tapos kung wala naman mga puno para magkaroon ng kumbaga mas makulimlim na kapaligiran, at kung mahina din ng hangin, yung mga bugan ng hangin, ay maaaring makadulot ito ng mas mataas yung relative humidity o yung alinsangan. Maaaring mas mainit pa yung mararamdaman nila. So, ito yung nagbibigay tayo ng category na maaaring makaranas sila 42 to 50 degrees Celsius, ganon. Yung range ng temperature na maaari nilang maranasan. Kapag nasa danger category ang heat index, pwede kang makaranas nito ng exhaustion, pagkahilo, pagsusuka, at minsan pagdurugo ng ilong. Ito kasi ang klimang ang init-init pero hindi ka naman pinapawisan. Nare-retain yung tubig sa katawan mo, kaya ang alinsangan ng pakiramdam mo, hindi mo mailabas yung pawis mo. Kasi nga maalinsangan na sa kapaligiran mo. Kumbaga saturated na. Pinakamataas ang damang init mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya ang taunang payo ng DOH, manatili sa lilim sa mga oras na yan, palaging hydrated at magsuot ng preskong damit. Kung nasa outing o nasa labas, palaging alagaan ang pakiramdam ng nakatatanda at yung masyado pang mga bata. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. What's the fight for Israel? Kinaladkad palabas ng mga security officer ang isang U.S. Marine veteran na nagprotesta sa U.S. Capitol habang nagsasagawa ng pagdinig ang Senate Armed Services Subcommittee. Sa gitna ng pagkaladkad, nabalian ng braso ang lalaki. Kabilang siya sa mga nagprotesta kontra sa anilay panghihimasok at paggigera ng Amerika kasama ang Israel sa Iran. Hindi pa malinaw kung nasaan na ang U.S. Marine veteran ngayon. Puno ng aksyon at may kilig ang mga episode ng seryeng Never Say Die. Ang lead star na si Jillian Ward aminadong na OP o out of place nung una sa kanyang tatlong leading men. Pero ngayon, lalong naging close at solid ang samahan nila ng co-stars na sina David Licauco, Rahil Birria at Kim Ji-soo. At nagkakasundo nga raw sila sa usaping health and fitness. Sa mga susunod pang episode ng serye, abangan daw ang mas matindi pa nilang training bilang paghahanda sa mga big time na mga kalaban. Kinagiliwan ang isang aso na tila natulala ng maharap sa salamin pagkatapos ng grooming session. Ang isang aso naman, tila paboritong moment ang idikit ang nguso sa kanyang amo. Ating saksihan. Bakit ganyan? Pipi na pipi yung nguso mo. Ay, may sumapaw. Kung makadikit naman ang asong ito na si Biscuit, akala mo wala ng bukas. Dahil sa sobrang clingy ng 5-year-old dog. Ganyan! Ano ka vacuum? Nanggigil tuloy ang fur mom niyang si Star. Kwento niya, certified clingy talaga ang kanyang alaga na mahilig sa cuddles. Squee! Bonding moment ng araw ito nila. Biro naman ng ilang netizen, mukhang may pinagmanahan lang si Biscuit. Pareho naman pala kasi silang clingy. Alone time naman ang gusto ng 1-year-old na Shih Tzu na si Star. Ang kanyang paghilata sa kama is giving day of vibes sa pagbantay at pagtahol. Nakakumot pa yan siya at may cellphone sa tabi na animoy kagigising lang mula sa pagtulog. Kwento ng kanyang fur mom, lagi talagang nakikipag-unahan sa higaan si Star. Mixed emotions naman ang half poodle, half Japanese Spitz na si Casper nang makita ang sarili niya sa salamin. Nagmukha kasi siyang baby girl pagkatapos ng grooming session niya. Kaya ang aso, napatulala na lang. Biro ng netizens, naka-pigtails daw ang baby boy. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.